Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga. Oo, mukhang halos lahat ata. Abay, wala nang kumampe. Mukhang iniwan na po sa kanal. Iniwan na po sa International Criminal Court. Ito nga pong si former President Duterte at mukhang walang balak samahan ng mga tinulungan. Oo, ni Digong noon na para magkaroon ng posisyon, para magkaroon ng trabaho, abay mukhang tinalikuran na. Malala, mga minamahal, itong si Kadinggungan. Alam niyo kung bakit? Even, itong si Vitaliano Aguirre, abay itinanggi niya yung kanyang pagkakasangkot dyan nga po sa ginawang war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, alright. So, eto. Panood natin sa inyo yung balita. Ay, by the way, bago natin ipanood sa inyo yung balita, ano nga ba yung naging role ni Vitaliano Aguirre nung nagaganap yung madugong war on drugs campaign ni former President Duterte. Si Vitaliano Aguirre, mga minamahal, lilinawin ko, hindi po siya bahagi ng Davao City Government noong mayor pa lamang, itong si former President Duterte. Nagsimula na maging parte ng opisyal ng gabinete itong si Vitaliano Aguirre nung naging secretary siya ng Department of Justice mula 2016 hanggang 2018. Sa ilalim po yan ng Duterte administration. So, nagkaroon siya ng role, hindi po sa mayoral level, nagkaroon siya ng role on the national level. Sa panahon na kung saan presidente na itong si former President Duterte. So, ang naging papel po ni Vitaliano Aguirre is Department of Justice Secretary. So, dahil nga po siya ang DOJ Secretary noon, siya po ang merong kakayahan ng supervision dito nga po sa National Prosecution Service. So, meaning, DOJ siya, meron po siyang oversight function sa mga police operation. So, hindi niya pwedeng itanggi yun. Dahil siya mismo nakikita niya eh. Diba yung ginagawa ng dating administrasyon. At bukod pa doon, meron pong mga legal reviews at oversight ng mga police operation. So, may mga papel, mga minamahal, ang Department of Justice kaugnay ng police operation. Kabilang na nga po ang drug war cases. At beside pa doon, mga minamahal, pagre-responde sa mga international inquiries, di ba? Sa panahon niya, nagsimula ang preliminary examination ng International Criminal Court noong 2018. So, DOJ, mga minamahal, ang isa sa mga ahensyang sumasagot. Kaugnay nga po sa issue ng accountability sa International Criminal Court. So, ngayon, bakit nga ba siya nababanggit dito ng International Criminal Court? So, based po sa mga public report, nagsimula ang ICC preliminary investigation, examination, dito nga po sa mga taong direct co-perpetrators, sa mga taong may command responsibility, merong mga policy level, merong mga oversight responsibility, or yung merong papel. Dito nga po sa pag-imbestiga ng mga alleged extrajudicial killings. So ngayon, kabilang ba dyan si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre? Yes, kasi siya po ay isa sa mga top law enforcement official. And beside cabinet level official din, yung may mga direct supervisory sa mga authority. So meaning, mga minamahal, itong si Vitaliano Aguirre is swaktong-swakto. Ngunit, itinanggi niya, mga minamahal, wala daw siyang kinalaman doon. Idinadawit lang daw yung kanyang pangalan. O, tingnan ninyo. Iniwan na talaga nila itong si Digong, no? Si Bongo, sinabi niya, wala din akong kinalaman dyan. Ano lang ako assistant lang ako ni Digong eh. Ngayon naman, si Vitaliano Aguirre, bigla-biglang sinasabi na, anong alam ko dyan? Na-appoint lang din ako sa panahon ni Digong. Parang ganon. Alright, continue tayo. Ng ilang personalidad na kasapwat sila sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos pangalan ng co-conspirators sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sila
Sinabi ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na naiuugnay lang siya sa kaso ng dating Pangulo bilang legal counsel nito at ng ilang miyembro ng Umunoy Davao Death Squad noong 2009. Kahit pa ni Aguirre, hindi niya kailanman sinuportahan ang extrajudicial killings bilang kalihim ng DOJ. Yan na, wala na. Itinanggi na. Paano ba yan? Sinabi niya na kahit kailan hindi ko sinuportahan. Ito nga pong war on drugs, diba? Ng administrasyon ni Duterte, paano ba yan? Kinanta na din ni Vitaliano Aguirre itong si Digong. Diba? Na kumbaga, wala akong magagawa appointee niya ako Siya yung may command responsibility, di susundin ko lang din yun. Pero it doesn't mean na ako yung may kagustuhan nun. Siya lang. Dinidinay na nila. Laglagan na ba to? Tanong lang. Katunayan, pinagpulong din niya sina Duterte at mga pamilya ng ilang EJK victims. Yung mga kasama ko dyan sa sinasabing ko perpetrators ko, nakilala ko lang when I was already appointed as a Department Secretary of the Department of Justice. Sinasama nila para gusto man lang i-picture sa ICC na si ako ay kasama dun sa common plan or national policy. Yun ang kanilang allegation na mayroon talagang extrajudicial killing policy ang Duterte administration. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ni Senador Bongo na walang basihan at hindi patas ang mga paratang na wala anyang kinalaman sa kanyang trabaho bilang Special Assistant to the President noon. Hindi rin anya tama ang nakasaad na naging hepe siya ng Presidential Management Staff. Bukod kina Aguirre at Go, inukoy rin co-perpetrators sa kaso sila dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde at iba pa. Diba? Ang dami nang nagsikantahan, no? Nilalaglag na. Si Digong, hoy, walang takas yan. Pagbayaran nyo yung mga kasalanan ninyo. Meron pa kayong pasabi-sabi ng, tay, kami naman. Ngayon, kayo naman. Kakasabi nyo ng tay, kami naman. Pinagbigyan kayo ng ICC. Kayo naman. Diba? Ang makukulong. Anyway, at the end of the day, sa International Criminal Court at sa mga biktima kayo dapat magpaliwanag. 'Di ba? Hindi nyo pwedeng takasan ng batas. Hindi nyo pwedeng idaan sa Facebookan. Sa Twitter, sa TikTok ba? Idaan ninyo sa tamang proper forum. 'Di ba? Ito nga pong ibinibigay sa inyong pagkakataon ng International Criminal Court. Kung wala naman talaga, di umamin kayo na wala. Kaso wala lagi kayong denial. Anyway, sino ba yung aamin sa kanilang kasalanan, 'di ba? Gawa-gawa kayo kalokohan tapos pag pinanagot ayaw. Kalokohan gusto. Accountability ayaw. Tell it to the Marines, mga minamahal. 'Di ba? Tell it to the Marines. Hindi nyo kami mauuto, 'di ba? Kaya habang maaga pa, sumuko na yung mga dapat sumuko. Baka mamaya, kailangan nyo din kumuha ng sarili ninyong lawyer. 150 million per month din yon, malaki-laki din yon. Diba? Saan kayo kukuha nun? Lalo pat kung ilang taon mangyayari ang hearing tapos dinidelay-delayed ninyo. Kaya pala minsan napapansin ko, diba? Pinuportion nila na pag may sakit si Digong, kailangan pauwiin. Kasi ganun din yung gagawin nata nila Baka gagayahin din ata nila yung tactics ni Digong na sakit-sakitan. 'Di ba? Tapos pag pinayagan ng ICC, diyan na magsisimula yung arte-arte nila na sila ay nagkakasakit, nakakalbo na, ganyan-ganyan. Wag kami. Hindi kami mga pinanganak kahapon. Wag kami. Hindi kami mga bopuls, mga ob-ob. Wag na wag kami. Alright, mga minamahal yan po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.